ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbubukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong karigtan upang sa pagkapawi ng karimlan, maihayag ng pagdating ng iyong anak na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom, at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang tag-ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagi ng galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw. Para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo
at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami at di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Magsitayo po ang lahat. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ianda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayun din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao." At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling araw ng atin pong ikalawang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento. Ngayon, nakikita po ninyo na may dalawang sindi, ang kandila ng Adbyento o korona ng Adbyento. Mamayang gabi, sisindihan na natin yung ikatlo, yung kulay pink. So nakakatatlo na po tayo. At mahalaga po na lagi nating isinasaisip at pinagninilayan kung ano ang mga bagay na
kung saan tayo inaanyayahan na maghanda. May pinaghahandaan tayo. Sa 2 kandila, pinaghahandaan natin ang kanyang muling pagdating. Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, ay paghahandaan natin kung paano natin ipagdiriwang yung kanyang unang pagdating. Yun yung kanyang kapanganakan. Kaya sa pagtatapos ng linggong ito, atin pong balikan yung mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa atin at nawa mas maramdaman natin kung gaano tayo pinahahalagahan ng Diyos. Kung kaya yung paanyaya na dapat tayong maging handa, dapat tayong naghahanda, hindi sa material na bagay, lalo tigit yung ating mga kalooban, kung sakaling dumating siya, handa ba talaga tayo? Nung Lunes, ang sabi po sa atin, nung inilapit sa kanila kay Jesus yung taong paralitiko, may mga taong nagdala sa kanya, ang unang sinabi ni Jesus, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Muli, maraming pagkakataon, bakit tayo nagkakasakit? Dahil sa ating pagsuway sa Diyos. Ang bawat pagsuway ay kasalanan sa Diyos. So bakit ka may sakit? Yan, baka may kailangan muna tayong ihingi ng tawad sa Diyos. Kasi pag nakahingi ka na ng tawad, nagiging maluwag na yung pakiramdam mo, susunod na dyan yung kagalingang pisikal. Ang madalas, ang gusto natin, physical healing muna. Pero gumaling ka na, pero yung ugali mo, hindi naman gumaling. Kaya bumabalik, nagkakasakit at nagkakasakit tayo ulit. Noong Martes, ang sabi po ni Kristo, kung bakit ganun na lang yung paanyaya na magbalik loob tayo sa Kanya. Sabi niya, hindi kalooban ng Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kaya nga yung kwento po, nung nawawalang tupa, iniwan yung 99 na kumakain na at lumabas yung may-ari, hinanap yung isa. Isa lang yun. Hinanap pa. So, ganun din sa atin, sa tuwing nagkakasala tayo, nawawala tayo. At sa kabutihang loob ng Diyos, siya pa rin yung naghahanap sa atin. Noong Miyerkules, ang sabi po naman sa atin, sapagkat kung paano sinelebrate natin yung Immaculate Conception at ipinahayag ng anghel sa kanya yung balita, yung mabuting balita. At ang sabi ng anghel kay Maria, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yung inaakala natin, wala na akong pag-asa. Hindi na ako magbabago. O kaya, hindi na ako gagaling. Eto na ako. Walang imposible sa Diyos. Lahat mapangyayari ng Diyos. Nung Huwebes, pinagkagiitan sa atin, ang sabi po sa Ebanghelyo, ang may pandinig, makinig. Ang may pandinig, makinig. Sinabi naman, lahat mapangyayari. Sinabi din naman, ayaw kang mapahamak. Kaya wag mong sasabihin, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Kaya ka hindi humihingi ng tawad, kaya ka hindi lumalapit, kasi yung pinaniniwalaan mo, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Sabi dito, ang may pandinig, makinig. Pakinggan mo ang Diyos, wag ang iyong sarili. Pakinggan mo ang Diyos, wag ang paniniwala mo na maling paniniwala tungkol sa Diyos. Kahapon, ang sabi naman sa atin, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.
pinaalala sa ating kahapon, hindi lang basta yung templo, no, itong haliging simbahang bato, kundi bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. At ang templong ito, kapag pinababayaan natin, nasisira natin, sabi po, ganun na lang yung malasakit ni Jesus para maging malinis, tumayo ulit, maging matibay ang templo kung saan dapat nananahan ang Diyos. At ngayon po, sa uling araw na ito, ang sabi nga at naipinahayag sa atin, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Marami pong ipinadadala ang Diyos para magpahayag o sabihin na natin, magpaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Maraming tao ang ipinadadala ng Diyos. Para lang ipaalala sa iyo, kausapin ka, kung ano ang mas mabuti, ano ang mas mainam. Sila yung mga nagsisilbing mga Elias o mga Juan Bautista sa buhay natin. Pero kadalasan, hindi natin na-appreciate hanggang sa sila ay lubusang nawawala sa buhay natin. Pero nawa din, mas makita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong nag-aalala, nagbibigay ng concern sa atin dahil ayaw tayong mapahamak ng Diyos. So, sa pagtatapos ng linggong ito, nawa maglaan tayo ng panahon, suriin natin ang ating mga sarili dahil tayo lang din naman, kahit ilang tao pa ang kausapin mo, kumausap sa'yo, ikaw lang din talaga ang magdidesisyon. Hindi nakasalalay sa iba o kahit kanino ang iyong kaligayahan. Magiging masaya ka pag gusto mo. Pero magiging miserable ang buhay mo dahil yan ang gusto mo at pinaniniwalaan mo. Pasalamat tayo dahil kahit kailan hindi sumusuko ang Diyos at hindi siya nawawalan ng pag-asa na tayo po ay matatauhan isang araw sa mga dapat nating gawin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, isinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ang mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Ang ating pong itutugon, Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas na mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng komunyon, huwag po kayong aalis kung saan kayo nakapwesto. Huwag po kayong lilipat ng pwesto. Manatili po kayo kung saan kayo nakaupo o nakatayo. Kami po ang mag-aabot ng komunyon. Katawan ng Kristo, Amen.
ika'y kulong na nga ng mundo. Hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Reno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Pakitaas din po lahat ng mga pictures na tinanggap niyo po kanina para mabasbasan na rin po natin. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintulo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.